Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa amin, ang Diyos na walang kapantay, walang katulad, kaya ikaw, Diyos, ang dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na muli mong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat po uli, Panginoon, dahil kami ay pinahintulot mo na magkakatipon sa oras nito upang kami ay patuloy na magninila ng iyong mga salita. Lubid mo, Diyos, na kami ay pagpalain sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong mabuting balita. Lubid mo, Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mabuting balita, kami ay pagpalan at magdala ito sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. At Panginoon, ipagkatiwala namin siyang lahat sa pangalan ni Jesus at kami ay magtatagumpay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ating pagbasa ngayon ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 24, talata 35 hanggang 48. So, mausap kini ang atong Ebanghelyo sa umaabot nga Domingo. Luke 24, verse 35 to 48. Nakita niyo na po. So, sabi dito sa Luke 24, 35 to 48, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpira-piraswin niya ang tinapay. Samantalang pinag-usapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-alinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Ipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y meron, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain pa riyan? Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nung sabihin ko sa inyo nung kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga aklat ng mga propita at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid ko sa Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon si Kristo sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. So, hindi na po kayo mga kapatid ko sa Panginoon sa biyaya ng ating Diyos. So, isang mabiyat na pagpala po sa inyong lahat na narito ngayon sa tahanan ng ni Sister Gorgonia. So, parang kailan lang kasi kahapon magkakasama tayo sa ating ginawang meeting, no? Meeting natin at yung input ng mga youth. So, kung ating pag-uusapan ang ating Ebanghelyo ngayon, ay patuloy pa rin ito. Ito pa rin yung parte ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, ang aking paksa ngayon ay pamagatan ko pong kalayaan, mga kalayaang nagawa ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ulitin ko, mga kalayaang
nagawa sa muling pagkabuhay ng Panginoon Hesus. Freedom o kalayaan, no? So tunay nga pong kahanga-hanga ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Tunay nga kahanga-hanga ang pagkadakila ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Isa sa marka ng kanyang kadakilan ay binigyan niya ang tao, binigyan niya tayo ng kalayaan. Amen po ba? So, ito ang isa sa pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin, ang bigyan tayo ng laya. Pangalawa, sa buhay na nirigalo sa atin, ang kalayaan ay isang napakalaki regalo din sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, isa sa pinakadakila regalo ng Diyos ay ang kalayaan. Kaya nga ito ang ating paksa na pinagpag-usapan ngayon. So, ating suriin mga kapatid ko sa Panginoon ang Ebanghelyo ngayon tungkol sa ating paksang pag-usapan ng kalayaan na nagawa ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Saan ba niya pinalaya ang tao? Paano ba ito magkonekta sa ating buhay? Sa kanyang muling pagkabuhay, ano ba ang dulot nito sa ating buhay? Ano bang binibigay nito? So, dito tayo magsisimula, dito tayo magninilay mga kalayaang nagawa ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang unang kalayaan ibinigay niya sa atin ay kalayaan ng kalungkutan. Kalayaan sa kalungkutan. Amen po ba? Amen. No? Freedom from sadness. Kasi ang tao laging nalulungkot. Ang tao madaling malungkot. Amen po ba? May mangyayari lang sa ating mga kapaligiran, madali tayong malungkot. Wala lang tayong mga panggastos na malungkot na tayo. Nabigo lang tayo sa ating mga gitinguha sa kinabuhi, malulungkot na tayo. So, dito sa parting ito, nalulungkot, hindi mawala ang pagiging malungkotin ng mga alagad. Sa kabila na ang parting ito, no, ay halos ito na yung pinakahuling parte na kung saan nagpapakita ang Panginoon. Tandaan natin, yung mga nakarang Ebanghelyo, yung unang araw na nagpakita ang Panginoon sa kanilang lahat na nakakatipon din sila na nung una wala si Tomas, no? Nung una wala si Tomas. Subalit nagpakita muli ang Panginoon pagdating ng ika-8 araw o ika-7 araw yata kung ako nagkakamali. Nagpakita muli ang Panginoon at nandiyan na si Tomas. At itong parting ito, panibagong pagpapakita ng Panginoon kasi di ko lang nagbilang kung di ko matandaan kung ilang beses na nagpakita ang Panginoon Kristo bago siya umakyat sa langit. Pero sa totoo lang, sa aking pagninilay, ang Panginoong Kristo, nung unang nagpakita siya sa unang alagad na babae, sabi niya, huwag mo kong hipuin. Hindi siya nagpapahipo noon, no? Pero itong parte dito sa nagpakita na siya sa mga alagad, sa parting pangwalo o yung papito na nandyan na si Tomas. Glorified body na ating Panginoon at palagay ko, pumunta na siya sa Ama. Di lang na ikwento, no? Bakit? Kasi sa una, sabi niya, huwag mo muna hipuin hanggat hindi ako nakakapunta sa Ama. So dito sa parting ito, parang bumalik ang Panginoon na hindi lang ikwininto, no? Kasi sabi niya, kasi sa muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi nawala yung sugat. Yun pa rin, kung ano hitsura niya sa pagkamatay niya, yung sugat sa kamay, sugat sa tagiliran, ay nandoon pa rin. Amen. Yun ang pagkakaiba sa katawan ng Panginoon kasi tayo, sinasabi na tayo magkaroon ng panibagong katawan. Pag tayo'y mamatay, glorified body tayo, pero ibang katawan na hindi na yung katawan ito. Pero ang Panginoon, yung katawan niya dumating, yun pa rin. At yun nga ang pag-akyat niya sa langit, yun pa rin dala-dala pa niya yung sugat na yun. Amen po ba? Amen. So, ito, sa parting ito, bakit nga ba dumating pa ang Panginoon? Upang mapalaya ang kanyang mga alagad sa kalungkutan o yung sadness. Amen? So, ang tao kasi, mahirap makalaya sa kalungkutan. No? Nandiyan na, kung ating tutusin, kung ating titingnan mabuti, ilang beses na nagpakita sa kanilang Panginoon, pero parang di pa rin sila kumbinsido na nabuhay ang Panginoon.
Amin po ba? Meron pa rin silang pag-alinlangan at yan ang sakit ng tao. Madali tayong madala sa pag-alinlangan. No? Alam ko ba kung bakit gano'n ang tao, no? So kaya, ito paulit-ulit na nagpapakita ang Panginoon. So, Jesus turned their sadness into gladness. So nagkaroon ng kagalakan, masaya sila siyempre. Nakita nila ng Panginoon buhay na buhay. Amen po. So, tayo man ay merong ganitong pag-iisip o kaisipan mga kapatid ko sa Panginoon. Sa oras na tayo ay nakakaranas ng mga pagkakataon na nasasaktan tayo, nalulumbay, so nandiyan dyan yung nalulungkot tayo. Pero kapag si Kristo na sa buhay natin, kapag naalala natin na nandiyan na pala si Kristo sa buhay natin, madali tayo makaka-recover tayo. Amen po ba? Sa una, nandiyan minsan negative ang ating pag-isip. Sa unang bugso, negatibo tayo. Nandiyan na nagre-reklamo tayo. Pero kapag naalala natin, si Jesus pala na sa akin na. Bakit nga ba akong mag-alala? Bakit nga ba akong malulungkot? Kasama ko si Jesus. Amen po ba? So, yung kalungkutan na nararanasan nila ay napalitan ng kagalakan. So, ito po ang isang dulot o ibinibigay ng muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad noon at sa ating naniniwala, no? Yung nananalig na ang ating Panginoon Kristo ay ang muling nabuhay at nananalig na siya ay Panginoong Diyos natin. So pag naalala natin na si Jesus ay kasama natin, di nakabasta-basta malulungkot. Sa una talagang di may iwasan nalulungkot tayo kapag may mga hindi magandang sitwasyon na nangyari sa ating buhay. Halimbawa lang, natanggal ka sa trabaho, malulungkot ka. Pero kapag naalala mo, lingkod ka ng Diyos, nandyan si Kristo sa buhay mo, magiging positibo tayo. Katulad na nangyari sa aking anak noon. Ang aking anak, bago nakasakay ng bangko yan, daming trabaho pinasok. Natutong gagawa ng cellphone. Tapos nakapasok sa Pure Gold. Tapos lumipat sa SM yung mga tindahan ng mga TV, mga radyo, kanyang stereo, yung tindahan ng mga gamit, no. So, nung nandiyan na siya, habang habang nagtatrabaho ay nag-apply siya sa pagsakay sa bangko. So, matagal. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung natandaan yung aking patotoo, 1 taon kalahati ako tinipre-request yung anak ko na makasakay sa bangko. So, noong panahon yun, nagtatrabaho siya sa SM North. Di ko alam, North ba yun? Manila. SM Manila. Nang biglang may nangyari sa kanila. Yung isang customer na sandigan ang isang tibing napakalaki. Bumagsak at nabasag lahat. Silang mga nadudoon at hindi, yun ang pinapanagot sa kanila. Nabayaran yung television. No? Yun ang, ilan sila doon. Samantalang siya, hindi naman siya ang may kasalanan. No? Malayo siya sa pangyari, pero kasama sila doon. Tapos yung customer ang nakatumba. So sila ngayon ang pinapanagot. Ang sabi naman ng isa na pinaka-supervisor na kanila, kung gusto nyo, umalis na lang kayo. Hindi nyo, kasi kayo mananagot niyan. Ibabawas sa sweldo ninyo, paano na lang. So ang laki ng halaga ng television. No? Hindi lang 30 mil ang halaga ng television, laki. So, tanggal sa trabaho sila lahat. No? Pinalitan sila. So ang aking anak nalungkot. Nalungkot siya kasi nga, may anak na siya, yung apo ko ng babae, sumususupad, binibili ng gatas. So, lungkot na lungkot siya. Sabi, ang salita ko, huwag kang malungkot anak. Sabi ko, may plano ang Diyos kung bakit ka tinanggal dyan sa trabaho niya. May purpose ang Diyos. Kasi ako noong panahon yun, lingkod na ako ng Panginoon, coordinator ako. So, naging positibo ako. So, huwag kang mag-alala na. Ang nangyayari sa iyo, ginusto ng Diyos dahil hindi yan para sa iyong trabaho niyan. 3 araw mula nung mangyari yun, tinawagan siya ng kumpanya na mag-report, kumuha na ng US visa. So sabi ko, kita mo? Kaya pala natanggal ka, kaya pala nangyayari yun.
papaalisin ka na ng Panginoon, pasasakay ka na ng barko. Amen. So yung kalungkutan niya, naging masaya, masigla. So ganyan talaga, no? Tayo, madali talaga tayong malungkot. Di maiwasan niya. Amen. May mangyayari na hindi maganda sa ating buhay, pero tandaan natin, kapag maalala mo, lagi nating alalahanin na si Jesus kasama natin. Amen. Kapag kasama natin si Jesus, hindi tayo bababayaan. Yan ang naging panuntunan ko ngayon sa buhay nung mula akong naglilingkod sa Panginoon Kristo. Hindi ako nagiging negative sa mga bagay-bagay. Itong pangyayaring ito sa atin ngayon, hindi ito positibo pa rin ang iniisip ko dyan, no? Hindi ako naniwala sa mga, sabi sa mga kwento-kwento dyan, kung gaano kahigpit sila. Gawa-gawa lang ng tao yan. At kung tayo nasa Panginoon, nandyan ang proteksyon niya sa atin. Amen. Hindi tayo pababayaan. Yun nga sinasabi ni Sir Darwin Talk niya, na yung tatlo na hindi nakapag-compromise doon sa batas ng gobyerno yun, batas ng gobyerno nila yun, na anong gusto ng batas ng gobyerno nila na sumamba silang lahat sa Diyos-Diyosan. Pero anong ginawa? Pinaglalaban nila ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Pinaglalaban nila ang kanilang pananalig sa Panginoon. So anong nangyari? Hindi sila pinabayaan. Hindi sila pinakahamak ng Diyos. So dapat ganun din ang ating gawin. Lagi nating alalahanin, lagi nating isipin na ang Panginoon Jesus ay kasama natin sa araw-araw nating buhay. Amen po ba? Dahil sabi nga sa awit, chapter 107, verse 14, sa dakong madilim sila ay hinango sa gitna ng lungkot, at ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. No? So pinapalaya niya ang tao sa pagkaalipin sa anumang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Pinalaya tayo sa kalungkutan. Kapag totoong dumating si Jesus sa buhay mo, hindi ka malulungkot, anumang mga kahirapang na naranasan natin sa panahon ito. Amen? Ang pangalawa na dala ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay ang kalayaan, o ang pangalawang kalayaan na dala ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay kalayaan sa pagkadismaya. Amen? Yung freedom from frustration. Kasi ang tao nga, hindi lang basta nalulungkot na frustrate, no? Nawawala ng gana sa buhay. Ganyan ang tao. Pero, nang dumating si Jesus, Jesus turned their frustration into inspiration. Na-inspired sila. Muli silang nagkabuhay. Muli silang nagkaroon ng pag-asa. Amen. Ito pala, ang Panginoong Jesucristo na akala namin ay patay na, buhay na buhay pa pala. No? So muli silang nagkaroon ng panibagong pag-asa. Amen. So ganyan mga kapatid ko sa Panginoon, tayo paminsan-minsan ay dumarating sa punto na gusto na nating sumuko, no? Ayaw na tayo dahil sa mga pagkadismaya o napopostrate tayo sa ating mga nararanasan. Amen. Bakit nadidismaya sila? Noon, kasi nga hindi nila ganap na unawa ng tunay na plano ng Diyos sa kanilang buhay. Minsan ganyan tayo eh. Amen. Kapag hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos sa ating buhay, yung mga akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos, yun, napoprostrate tayo. Amen po ba? Amen. Madali talaga tayong maprostrate, madali tayong malungkot. Subalit, plano ng Diyos yan. Para ano? Para magkaroon tayo ng lalong pananampalataya sa Kanya. Amen po yan. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya ginawa ni Jesus, muli silang ibinalik sa kasulatan ng salita ng Diyos. No? Ito ang kailangan natin sa panahon ng ating pagkadismaya, sa panahon na hindi natin alam ang gagawin, balikan natin ang mga salita ng Diyos. Alalahanin natin ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ako nga, nung una talaga sa totoo lang, nang dumating ang pandemya na ito, siyempre, malulungkot tayo. Dahil nawala ang mga gawain eh. Hininto eh. No, paano na lang kami? Paano nagbimisyon kami dito sa Bohol? Paano na lang? Pero, sandali lang, nagkakaroon ng pag-asa. Kasi, naalala ko, yung nga pala, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Kapag naalala ko yung mga sa pangako niya doon sa Salmo 91, at yung ginaano na natin, ayun, nagkakaroon ako ng lakas muli ng loob.
No? Nagkakaroon muli ako ng tapang, nagkaroon tayo ng muling pag-asa na hindi pa dapat tayo mawalan ng pag-asa, hindi pa dapat tayo mapoprostrate sa buhay na ito, dumating man ang mga sitwasyon na hindi maganda. Amen po ba? So kailangan natin sa panahon ng ating pagkadismaya ay kumbaga sa kanta Hit Back. Alalahanin mo yung kanta na magaganda noon na nagbibigay kasiyahan sa iyong puso. Ganyan, sa salita ng Diyos, dapat alalahanin natin na ang salita ng Diyos ang tunay ng pagbibigay sa atin ng inspirasyon. No? Si Jesus ang tunay na inspirasyon sa ating buhay. Kapag naalala mo ang Panginoong Jesucristo sa ginawa niya sa iyo, sa atin, ay magkakaroon tayo ng panibagong lakas, panibagong pag-asa. Amen po ba? Amen. So, kasi nangyayari sa akin yan, frustrate ka, malungkot ka, akala mo katapusan mo na. No, kasi bakit? Ako dumanas ako ng ganyan. Nung bago pa lang ako sa gawain ito, no, sinasabing high blood ako, sinasabing may sakit ako sa paga, may sakit ako sa puso, may sakit ako sa bato, saan daming sakit. Ang edad ko noon, bata pa, wala pa ako sa gawain. So natataranta ako. No? Nandoon yung inisip ko na din ako mapagkatulog. Bakit? Inisip ko, mamamatay na yata ako. No? Inisip ko, bakit wala pa si Kristo sa buhay ko nung panahon yun eh? Pero dumating si Kristo sa buhay ko. At unti-unti kong naunawaan ang mga salita niya, unti-unti kong naintindihan ang plano ng Diyos. So nagkaroon ako ng panibagong pag-asa. Nawala na yung takot, nawala na yung pangangamba. So nagkaroon ng panibagong pag-asa ang buhay ko nung makilala ko si Shaddai. So nagkaroon ako ng kalayaan mula sa mga kalungkutan, mula sa pagkadismaya, at napalitan ito ng panibagong pag-asa. Napalitan ng kagalakan. Na-inspired ako nang mag-alagad ako sa Panginoon. No? Nangalagad ako. Isipin mo, sa edad kong 43, nagsimula akong mangalagad sa Panginoon. So, di na rin biro ang aking itinagal sa gawain. No? 43 years ako noon. Ngayon, 65 na ako. So, ilang taon na rin. 20 years na mahigit. No? So, ganyan ang Panginoong Diyos eh. No? Ang aking kapatid noon na wala namang sakit, ako noon na sinabi ng doktor, maraming sakit. Nandito, buhay pa. May purpose ang Panginoon sa buhay ko. May layunin ang Diyos sa buhay ko, no? So tayo, kaya nga sinasabi ko, kahit na may mga sakit at karamdaman na nararanasan, hindi tayo dapat malungkot o malungkot sa buhay. Dahil kapag si Kristo ang nasa iyo, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Amen. Amen po. Kumbaga sa parang latigo lang ginagamit sa iyo para di ka mawala sa Kanya. Hindi tayo mawala ng ating patuloy na paglapit, patuloy nating panalangin sa ating mga sarili. No? Yung aking kapatid noon, wala siyang sakit, pero mas nauna pa sa akin. Sa edad lang niya ng 62. No? So ganyan ang ating Panginoon. No? Pero hindi natin maintindihan minsan ang plano niya, ang panukala niya sa buhay natin. Amin po ba? Pero tandaan natin, si Jesus dumarating sa ating buhay upang palayain tayo sa ating mga pagkadismaya. Amin po ba? Amen. So yung pangalawa, Jesus turned their frustration into inspiration. Amen. Amen. So pangatlo naman ay ang kalayaan na binigay ng dulot na muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo sa kanyang panahon. Jesus turned their heavy heart into a burning heart. Sa freedom mula sa pagkabigatan ng kanilang puso. Amen? Sa mga alagad, mabigat ang kanilang puso. Paano? Nagkaroon ito ng alab muli. No? Nag-aalab muli ang kanilang puso na paglingkuran ng Panginoon. Kaya nang dumating si Jesus sa kanilang buhay, nang hiningaan sila ng Panginoon, nang binigay ng Jesucristo ang hininga niya, ang Holy Spirit, nagkaroon ng alab muli ang kanilang buhay at wala silang takot maging ang kamatayan man ang kapalit sa kanilang buhay. Amen? Nag-aalab na sila, pumupunta na sila
kahit saang dako kung saan sila pinagmimisyon ng Panginoon. Amen? Ha? So yan ang nangyayari sa mga alagad. Ha? Namatay man sila, subalit hindi nila pinagpalit ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? No? So ang kamatayan naman natin ay hindi ito katalunan, no? Hindi tayo natatalo kung ang tayo namatay na pinaglaban natin ang ating pananalig sa Panginoon sa Kristo. Amen po ba? So hindi tayo dapat matakot ano pa man. Hindi dapat natin nandyan matakot tayo, pero hindi natin dapat ano yung sabihin yung matatalo tayo sa mga takot na mangyayari. Nagmumukmuk na lang tayo sa isang lugar at hindi na tayo makakilos halos. Yung iba hanggang ngayon hindi pa makamove on. Bakit natatakot pa sila? Katulad ng iba, ay hindi ako pwede lumabas eh. Bakit? Kasi senior ako. Bawal. Ako, tinanong ako, pumasok ako sa mall. No? Eh alam ko na, kapag 65 and above, ay hindi papasukin. Tinanong ako, ilang taon ka na? Sabi ko, 64. Ipasok. Sabi ko, mapapasokin pa pala pag walang 65. So yan, no? Kailangan maging diskarte din tayo. Doon sa mga panahon na ganito, diskarte ng mga makamundo ang panahon ngayon. So tayong nasa Panginoong Jesucristo, ipaglaban natin ang ating pananalig sa Diyos. Amen. Lalo na sa mga gawain, huwag tayong magpapigil sa ating mga gagawin mga gawain nang dahil lamang sa utos. Sabi nga, totoo naman yun. Ako di man ako kumukontra doon na magpasakop tayo, sumunod tayo sa protocol. Totoo yan. Pero kung ang gagawin nila ay pagbawalan na tayo upang hindi na tayo makapagsamba sa Diyos, ay mali na yan. Hindi ako papayag sa ganung bagay. Bakit? Diyan natitest ang ating pananalig sa Diyos eh. Kung magkaroon tayo ng takot, susunod na lang tayo dahil bakit natakot tayo, baka mahulihin tayo. Sa akin, ano kung hulihin nyo? Palagay ko, di tayo pababayaan ng Diyos sa aking pananalig. No? Saka, alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil para sa Kanya ating ginagawa. Amin po ba? Sira, naalala ko yung 4 na kitungin. No? Ang 4 na kitungin ay nagmumukmuk sa isang lugar. Pero bandang huli, nagkaroon sila ng pagbabago. Sabit nila, mamamatay rin lang din tayo, ay sumugod na tayo doon sa lugar na, kung di ako nagkakamil, ay Persia, no? So pumunta sa sumugod sila. Bago sila makarating doon sa lugar na yon, ang nasa loob ng kampo, nagsitakbuhan. Bakit? Yung takbo ng 4 na yon na pumunta sa kampo, ang pandinig ng mga nandoon sa loob, milyon-milyon o libo-libo mga kasundaluhan ang sumugod sa kanila. Amen. Libo-libo ang pandinig. Halika na, takas na tayo, kay madadali na tayo, takbo sila. Karuwagan ang nangyari sa kanila. Dumating 4 na kitongin dumating doon sa kanilang kampo at iniwan nila ang lahat ng mga kabtangan nila, mga ginto, ano pa man. Kaya nagpasasa sa biyaya ang 4 at hindi naman sila naging hakog o naging makasarili. Tinawag nila ang kanilang makasamahan at naging pagpapala. Ganyan ang Diyos eh. Ililigtas ka. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? O katulad ng sinabi nga ni Sir, yung 3, ang naghatid sa kanila doon sa pugo na mainit na minute, unang namatay. Malayo pa lang sa apoy, malayo pa lang sa pintuan, patay na tungod sa kainit. Pero yung 3, pumasok sa loob, nagsasayaw pa sa loob, sa gitna ng apoy. Anong ibig sabihin? Kapag pinaglalaban natin ang ating pananampalataya sa Diyos, hindi tayo papabayaan. Hindi niya tayo hayaang makapahamak. Amen. Amen po ba? So dito, ang ganong nangyayari nga, nagkaroon sila ng tapang. So magiging matapang na tayo sa ating buhay na harapin ang anumang mga pagsubok sa buhay, anumang hamon sa buhay na ito, dahil tayo hindi tayo mawawalan. Hanggat buhay tayo, hindi tayo mawawalan ng mga hamon sa buhay. Ito ang tandaan natin, papalit-palit yan. Papalit-palit yan. Pero
kapag nasa puso mo si Kristo, nasa buhay mo si Kristo, kaya natin mapagtagumpayan. Amen po ba? Ha? Amen po? Amen. So handa silang maging saksi sa mga panahong yon. Amen? Handa silang maging saksi. Naging matapang sila upang ipangaral ang mabuting balita at saksi sila kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Ganyan din tayo sa ating panahon na dapat maging saksi tayo sa kapanahunan na tayo ay magpatotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kung gaano katotoo na si Jesus ay Diyos. Amen po ba? Ipaglaban natin si Jesus na siya ay Diyos. Ang iba, hindi maniniwala na ating Panginoon ay Diyos. Pero ako naniwala dahil nga dito sa mga binasa natin sa muli niyang pagkabuhay, nandyan yung patotoo na ang ating Panginoon ay Diyos. Amen po ba? Bakit? Sabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko. At lumuhod si Tomas sa harapan ng Panginoon. Ay kung hindi siya Diyos, sasabihin niya, huwag kang lumuhod sa akin, huwag mo akong tawagin Diyos, dahil hindi ako Diyos. Huwag mo akong sambahin. Diba? So doon, pagpapatunayan ng ating Panginoong Kristo ay Diyos. Amen? So, yan ang dapat nating ipaglalaban din. At paglalaban natin ang ating Panginoong Kristo na siya ang Panginoong Diyos na muling nabuhay. Amen? Si Jesus ang katugunan sa ating lahat ng mga pangailangan. Ang ating mga pangailangan, ang Panginoong Kristo, ang kasagutan ng ating mga kagalingan, ano pa man kailangan mo sa buhay na ito. Amen po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon? So aking binahagi ngayon mga kapatid ko sa Panginoon, simple lang naman, kalayaan ng muling pagkabuhay o ang kalayaan na dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Ano ang kalayaan ito? Freedom from sadness. No? Kalayaan mula sa kalungkutan. Amen? Amen po. Ang pangalawa, freedom from frustration. O kalayaan sa pagkadismaya. At ang pangatlo, freedom from a heavy heart. No? Kalayaan sa kabigatan ng puso. At yung lahat na yan, at iba pa marami, ang kalayaang binigay sa atin ng Panginoon. At tatlo lang po yung aking binahagi sa inyo ngayon. Tumayo na po tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Dikit natin ang ating mga mata. Taas ang ating mga kamay. Tanda ng ating pagsuko sa Diyos. At anuman ang inyong mga kahilingan, patuloy lang kayo manalig, mananampalataya na ating Panginoong Diyos ay handang tumugon sa bawat mga kailangan natin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa sandali o ilang minuto na kami ay nagninilay ng iyong mabuting balita. Lubin mo, Diyos, na maikli namin pagninilay sa iyong mabuting balita ay tumimo ito sa aming puso na kapag ikaw ay nandyan sa amin, nandyan ka lagi sa araw-araw ng buhay, ay kalayaan na ibinigay mo sa iyong muling pagkabuhay ay patuloy namin itong nararanasan. Lord, pagpalayan mo kaming lahat, narito ngayon, pagpalayan mo unang-una, O Diyos, ang aming kapatid na nagpatuloy ng banal mong gawain, ang pamilya nila Sister Gorgonia, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang brother husband, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga manugang, apo, at iba pa kanyang mga mahal sa buhay. Ikaw po ang patuloy na magpala. Lord, kung ano man ang katapusan na kanilang naranasan lalo sa pinansyal, ibuhos mo po sa pamilyang ito ang siksik-libing umaapaw na biyaya ang pagpapala. Ingatan mo po, Diyos, ang kanilang mga inaalaga ang baboy, mga biik, O Diyos, huwag mo pong hayaan na mapinsala ito ng gawa ng kaaway. Ito nawa, Panginoon, ay balutin mo ng iyong kapangyarihang banal na dugo upang hindi ito mapipinsala ng ano paman. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga hanap buhay, negosyo, ano paman. O Diyos,
Ganon din, O Diyos, ang aking kapatid Sister Helen, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga Amen. mahal sa buhay. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang pangangailangan, O Diyos, at ang lahat niyang membro ng pamilya. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Alam mo kung sino-sino ang bawat isa ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagpalain ang trabaho, negosyo, ano pa mang mga pananim, alagang Yes, hayop. Lord. Ikaw po ang patuloy na magpala sa lahat ng ito. At ibigay mo po sa kanila, ibalik mo po sa kanila ang ginawa nilang pagpapagal para sa gawain mo, Yahweh Shaddai. Amen, Ano mang Lord. ibibigay nila para sa Panginoon, Yes, Lord. huwag mo pong hayaan na maging maghikaw sila, kundi kasaganaan ang ibalik mo po sa Amen, kanila Lord. Yes, ng Lord. siksik digdig o maapaw sa lahat ng aspito ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At anong purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.